3,000 workers sa iba't ibang sektor. Matagal mo na bang pangarap makapunta sa Japan? Kung oo, baka ito na ang sign na hinihintay mo. Hi mga karikrod, Jenny here. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagong job opportunity update mula sa Japan. Ano nga ba ang latest news? Alam nyo ba, ayon sa news, dumaranas ngayon ng matinding labor shortage ang Japan. At random ito ng kahit maliliit na prefectures gaya ng Kagawa. Kamakailan lamang, bumisita pa mismo sa Pilipinas si Governor Tohito Ikeda ng Kagawa Prefecture at nakapagpulong sa Department of Migrant Workers or DMW para palakasin ang recruitment ng Filipino workers. Bukod pa rito, sa ilalim ng Japan-Philippine Economic Partnership Agreement, nag-anunsyo ang Japan ng malaking pangangailangan. 3,000 workers sa iba't ibang sektor. Kabilang na dito ang construction at caregiving na pinakamalaking demand ngayon. At syempre, ito pinaka-exciting part. Ayon sa JEPCA, construction workers kumikita ng humigit kumulang na 70,000 to 78,000 kada buwan. Ang caregivers naman, nasa pagitan ng 78,000 to 98,000 kada buwan. Hindi nakakapagtaka kung bakit maraming kababayan natin ang gustong magtrabaho sa ilalim ng Japan. Bukod sa mataas ang sahod, kilala rin ito bilang isang disiplinado at maayos na bansa. Pero gaya ng lahat ng opportunity, may challenge din. Isa sa pangunahing hadlang ay ang wikang Nihongo. Kailangan talagang matutong magsalita at makaunawa sa Japanese para makasabay sa trabaho. Pero don't worry, may solusyon dito. May mga libreng Nihongo programs na ino-offer ng TESDA at ilang accredited training center. At kung gusto mong malaman kung paano mag-enroll, may hiwalay kaming video na pwede mong balikan dito sa aming channel. Application process based on DMW. Ngayon, kung interesado ka mag-apply, ito ang step-by-step process ayon sa DMW. Employer accreditation. Siguraduhin na ang employer ay accredited ng MWO and DMW at dadaan lang sa Licensed Philippine Agency. Interview. Employer mismo ang magsasagawa ng interview. Trade test. Kapag pasado ka na, susunod ang skills or trade test. Medical exam. Dito, titignan kung fit to work ka. Job offer signing. Kapag pasado at fit to work, pipirma ka ng employment offer. Language training. May libreng Nihongo training na tumatagal ng 4 months or higit pa, depende sa requirements. Travel document processing tulad ng visa, contract at iba pang papeles. Deployment. Kapag kumpleto na lahat, ready ka nang lumipad papuntang Japan. So ayun yung mga karikod, malaking oportunidad ito sa 3,000 job openings sa Japan, lalo na para sa construction at caregiving sector. May kasamang mataas na sahod at libreng Nihongo training. Pero gaya ng lagi kong sinasabi, siguraduhin na legal at safe ang proseso. Kaya dumaan lang sa DMW at licensed agencies. Kung may tanong ka pa, i-comment mo lang sa baba. At kung gusto mo pa ng ganitong job updates at guidelines, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe. Maraming salamat, stay informed, and see you on my next video.